Morning guys. Good morning. Nag-alarm yung cellphone ko, nagising na ako guys. Yan. Sa ngayon, tingnan ako ng siguro mga 5 minutes, then maliligo ako. Kasi ganun ang ginagawa ko eh. Bali, pagkagising ko, pahinga ng konti, tapos mag-shower, hot shower. Yeah guys, muli, ulitin ko, good morning sa inyong lahat. At good morning United Kingdom. Yan. Kaya ito guys, ising lang. Shower muna ako guys. Shower muna. Yan. Guys, shower muna ako, mamaya uli. Pagkatapos ko mag-shower, try natin yung pagbablog natin. Okay. Sige guys, babalik na lang ako mamaya. Hello guys, hello mga kabayan, good morning again. Bali, tatapos ko lang maligo. Yan, bababa na ako. At magpe-prepare ako ng almusal ko. Tingnan natin kung anong makakain doon. Kasi usually, madalas na almusal ko sa itlog. Minsan may hotdog. Yan. Baba tayo. Tingnan natin kung ano ang maalmusal. Yan, pababa na ako guys. Papunta na ako sa kusina. Yan. Okay. Gagawin natin pagbablog ngayon, dilim. Dali lang guys, buksan ko yung ilaw. Magbablog ako ngayon, sabihin natin yung date o yung month. Bali ngayon is September 9 ngayon, kaya ganun gagawin ko mga guys. Every vlog ko, babanggitin ko yung date, yung oras, para alam natin kung gaano na karami o na iba-vlog ko o nagagawa akong videos. Ngayon is September 9. Bali 5:40 in the morning here in United Kingdom. So guys, muli mag-almusal ako. Titignan ko kasi dito sa maliit na fridge. Alam ko meron ano rito eh. May isda pa rito. Ito guys, white fish fillet. Kasi hindi ko siya napalambot. Ang gagawin ko para mabilis siya maluto, magpainit ako ng tubig, tapos patakan ko siya. Dagdagan natin tubig. Lagyan ko siya ng tubig. Wait lang guys
Kuha natin yung camera. Ay, yung cellphone pala. Yan. Lagyan ko siya ng tubig. Damihan ko kasi para sa ano lang. Tapos, lagyan ko mait para madali siya namambot. Kasi, yung gusto ko lutuin ngayon guys. Yung isda. Fish fillet. Bali, ito na. Yan, fish fillet. Kasi pag yung back camera, iba yung kulay niya. Parang nagkukulay ano siya eh. Kasi nanggagaling sa taas yung ano, yung ilaw. Kaya medyo nagdidilaw siya pag rear camera yung gamit ko. Pero okay lang, malinaw naman eh. Ulitin ko guys. Fish fillet. Pero magsasaing uli ako. Magsaing ako uli guys. Tingnan natin. Mataas. Magsaing uli ako guys. Magsaing ko. Tapos ngayon naman ang ginagawa ko. Magsaing. Yan. Magsaing muna ako guys ha. Ganyan naman ang ginagawa natin araw-araw. Ito yung isda. Magsaing ko. Yung kanin lamig. Kita nyo ba guys? Para makita nyo. Ayan. Sain nyo na ako guys. Kasi yung araw rin kung ulit yung ano natin ulitin. Sain, magluluto. Ikas natin. Ito lang. Isang baso lang at kalahating baso lang. Kaya na. Isa ko lang naman mag-isa eh. At kalahati lang. Okay. Ganyan. Sa lalim. Guys, yan. Kain na tayo. Tapos, yung
Pinainit kong tubig. Lagyan ko yung fish fillet ng isda. Yung isda lagyan ko ng mainit para lumambot lang. Hindi naman, huwag mo natin patatagalin kasi pag natin madudurog itong malamang. Kasi hindi ko na nga siya napalambot guys eh. Hindi ko siya na palambot kagabi. Tingnan natin kung ano mangyayari. Sana lumambot agad, tingnan natin. Kasi pag di siya lumambot agad, wala. Hindi ako mapagluto ng ulam ko. Kailangan kasi mapalambot ko siya eh. Yan, lumambot na. Nangamoy na siya kabayan, nangamoy. Pero amoy isda. Kailangan kasi lumambot siya eh. Lumambot siya. Yan. Ganyan lang naman teknik yan. Cornstarch. Yan, cornstarch. Tapos, kaya ko siya ng plain flour. Yan. May kasama siyang syempre, asin. Di mawawala ang asin. Bechin. Yan. Ganyan kayo mga kasama dyan eh. Dapat nga may kasama pa. Meron pa ako dito mga paprika. Hindi ko na nilagyan guys. Nalagay ko sa manok. Gusto ko sa manok ilagay yan eh. Paprika tsaka yung chili powder. Meron ako dyan. Pero hindi ko na nga nilagyan kasi sa isda gusto ko lang breadings lang at tsaka corn flour lang gusto ko. Tignan natin na uli Wait lang guys. Tignan natin ulit. Siguro malambot na. Malambot na. Diba ang bilis? Ngayon, lulutuin ko na siya guys. Tignan nyo na lang lulutuin ko siya. Wait lang. I-ano mo natin siya sa breadings. Okay na. Yan. Diba? Bali, okay tayo ito. Tapos, ano ba? Lagyan ko siya ng iniiwa ko ito guys eh. Ginagawa ko siyang 4. Kasi, malaki rin yung isda. Gawin ko siyang 4. Yan, 4 na piraso. Pwede na yun. Fish fillet fish fillet ito. Fish fillet ito ang niluto ko. Yan. Kasi guys, hindi naman tayo talaga guys. Hindi talaga tayo cook. Sariling ko lang to, sariling luto ko lang to. Pero sa fish fillet iba ginagawa niya. Dito kasi lagyan nila ng salad. Ganun sila rito eh. Lagyan nila ng salad, tapos ayan, samahan nila ng mga gulay, tapos hapok lang nila yung kasi malambot na to eh. Ayan guys. Ayan lang. Ganito lang, ano ko lang siya. Pagkatapos, siyempre lalagyan ko ng asin para may lasa. Yung tamang asin lang Kasi dati nung nakaraan, lagay ako. Napaalat guys, napaalat yung naparami ng asin. Tama lang. Ito pala yung asin. At importante may asin lang. Nalagyan mo lang siya. May lasa lang. Diba? Yan. Tama na yan. Huwag mo na masyadong alagan pa. Tapos, lagyan nyo ng bechin. Yan. Para yun dun sa isda yung yung lasa niya. Yan. Okay na. Pwede na yan guys. Tapos,
Prepare natin yung kawali. Wait lang. Hindi ko pa ni-prepare pala yung kawali. Ito yung kawali. Kahit itong maliit na lang, hindi na kawali. Pwede na to. Kasi yung kawaling maliit yan, hindi sa akin yan eh. Sa kasama ko yan, hindi ko hiniram yun. Kanya-kanya kami dito. Pwede na to. Yan. Sa kasama ko kasi yun. Hindi ko siya hinihiram. Ito guys, oh. Sa kasama ko, iniwangan niya, hindi niya nahugasan eh. Pero okay lang yun. Yan. Tapos, lutuin mo na yung lipeto ko yan. Yan. Yan guys. Tapos, ayan na. Bali, sama natin yung So, pag mamaya na konti, pag mainit na yung ayun siya guys, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan yung niya. Ayan. Yung isda na. Ayan o. Halo ko siya rito. Piprito ko siya. Ayan. Bali yung oil ko. Susunod na bibiliin ko mga kabayan, mga guys. Rapeseed oil. Okay naman to eh kasi talagang masarap to. Sampagita with sampagita. Sunflower pala with olive oil. 15% na olive oil lang yan. Pero susunod guys, rapeseed oil yun sa tinatawag na canola. Yun ang bibiliin ko. Medyo mahal lang ng konti pero kaya naman ang budget dito. Kung sa Pilipinas talagang mahal yung sa Philippine money. Pero hindi mo nga iisipin, hindi ka mag-convert dito. Mahirap kasi yun. Pag nag-convert ka, hindi ka makakabili. Kaya na sinabi ko nung nakaraan, huwag tayo mag-convert. Kasi ganun kasi yung ugali ng Pilipino eh. Ay, mahal naman na ito. Siyempre, iba ang palitan ng pera nila eh. Pero kung bibili mo dito, mura lang yun. Kaya ganun. Kaya mga guys, pabago ulit yung cellphone. Tapos, yun nga. Magluto tayo. Ano yung kanin ko ah. Hindi ko alam kung hilaw itong kanin ko eh. Ayun lang guys ah. Kasi hindi ko alam kung kulang sa tubig to. Kung tama ba nalagay ko. Ayan na guys. Hindi ko natansya yung Sana hindi mahilaw yung kanin. Ayan. Ayan yung kanin. Ayan. Hinaan natin yung apoy. Hinaan natin yung apoy. Tapos ito, lagyan na natin ng mantika. Ito yung pinakamantika natin. Meron talaga guys mga mantika. May mantika talaga na pang frying talaga. Yan. Hindi ko pa binibili yun eh. Mas gusto ko to. Anong oras na ba? Sino guys wait lang. Okay guys. Bali tuloy natin. Yan, tuloy natin. Ayan na. Buksan natin yung ito yung kitchen hood. Buksan natin yun. Buksan tayo.
na ako guys, maingay kasi nakabukas yung ano. Guys, dito ko na. Ayan guys, pakita ko sa inyo. Ano? Inano ko siya, nalagyan ko siya ng flour at saka ng plain flour at saka ng corn flour. Ito na, pinipito ko. Ayan guys. Pakita ko sa inyo. Ayan na siya. Ayan. Masarap siya guys. Ano to? Fish fillet. Ayan. Baka yun ang babaunin ko. Tapos, kung almusal ko yung manok. Di ba nagluto ko ng tinolang manok? Nasa ref yun, kakainin ko. Yan. 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 Ganon guys. Guys, wala kasi kami ito, lumigas na yun. Right, natin na. Okay, sarap ng luto ko guys.
ako guys, bibili ako ng mantika. Hindi maingay guys, oh. Yung kitchen hood, yan na maingay eh. Yan na kasi kailangan natin buksan para yung usok ng pagluluto eh pumunta dyan sa taas. Kaya maingay, mga kabayan. Yan. Yan. Tingnan nyo. Malapit na siya maluto. Diba? Sarap. Ganito lang kinakain ko dito guys sa UK. Actually yung sa baboy isa lang kumain ng baboy eh. Para sa akin ha, pero di ko sinasabi masama ang baboy ha. Pero sa akin kasi yun eh, isa lang kumain nun. Kaya ganun. Yun nga. Hindi ako talaga madalas kumakain ng baboy mga guys. Kaya ganun. Yan. Guys, pasensya na ha. Kasi ito lang yung, alam niyo naman, araw-araw ganito ang buhay ko eh. Kaya dinodokumento ko siya. Uulitin ko lang, today is September 9. Yan. Ang oras na ngayon is, tignan ko yung oras. Wait lang ha, tignan ko yung oras guys. Ayan guys. Yan. Kaya ayan tayo, luto lang tayo. Natin kung okay na. Yan, ito na agad. Yan. Mga kabayan, sana lagi yung video ko, ganito lang ang buhay ko dito eh. Araw-araw ganito.
papasok sa trabaho. Pagkatapos uuwi. Gano'n na naman, sa bahay, sa kwarto na naman. Gano'n lang buhay ko rito guys Kaya sana, yan. Kaya sana kayo kasi ako lang mag-isang hirap. Yan. Bakit ito maluto? Kaya guys, yan. Diba? Luto na marami ito. Maya konti, naluto na siya. Pwede na to guys. Ayan o. Pwede na yan. Iaahaw ko na siya. Pwede na. Ayan. Okay. Ayan. Ahaw ko siya. Okay. Patayin ko muna. Ito yung bawang mo guys. Ito magiging bawang ko. Isda. Ito. Tanghalian ko siya. Yan. Tapos. Yung almusalin ko yung manok. Wait lang guys ha. Pakpan ko muna to. Kunin ko yung tinola. Ang tinola ko wala na guys. Parang natuyo Hindi ko alam, marami kamote natuyo. Yung bala ko nito parang gusto ko siya padaanin konti sa tawag dito. Ko siya konti sa mantika. Wala Hindi ko alam kung bakit natuyo yung tinola ko Kaya guys, ito. Kaya kukuha ko ng ko ng manok. Daanin ko siya sa dito. Almusal ko siya. Ay! Nahuhulog pa. Almusal ko siya guys. Yan, sa umaga itong almusal ko. Kasi madalas sinaalmusal ko kasi minsan itlog. Yan. Kaya ito muna almusal ko. Yan. Okay na yan. Samahan ko na lang ng Yan. Painitan ko lang, padaanin ko lang ng konti mantika. Padaanan ko lang ng mantika. Ilan pa ba ito? Okay na yung dalawa. Kasi ako na naman mag-isa Ito na yan mga guys. Guys, wala ako yung manok ko. Panainit ko na lang. Yung kanin ko, luto na ata. Tila ko yung oras ha. Luto na guys yung kanin ko. Kasi kanina 8, kasi 20 po. Luto na itong kanin ko guys.
Patayin ko na. Yan. Malapit na. Mag-aalisan na ako. Malapit na guys. Yun yun guys. Yung tinola. Ano nangyari sa tinola oh. Grabe. Nawala yung sabaw. Next time pag magluto ko, damihan ko ng sabaw kasi tingin ko nung nakaraan, tama na yung sabaw. Patuyo siya eh. Kaya pinainit ko, pinilito ko ng konti pero sa tingin ko napakasarap niyan. Kasi may tinta na siya sa tinola tapos iprito mo lang. Nagkakatas yan. Para sa akin ha. Yan. Kaya pinipilito ko siya mga guys. Kasi nung nakaraan nga, nawala eh. Hindi ko sabihin eh. Natuyo yung sabaw, di ko alam. Tsaka naparami kasi yung ano pala, alam ko na eh. Pag yung olive oil tsaka isang towel, inano mo sa mantika. Di ba kasi yung mga sa Pilipinas, pag nagtitinola, di ba minsan ano? Tawag dito, okay na yan. Okay na yan. Luto na naman yan. Di ba sa Pilipinas, pag nagtitinola, di ba, ang mantika-mantika pa magtinola yung mga Pinoy. Eh kasi yung mantika pala dito, pag dinagdagan mo yung mantika, ibig sabihin, inano mo siya, dinamihan mo ng mantika, tapos natutuyo siya kasi yung, iba nga yung mantika dito, olive oil, tsaka ano, yung sunflower. Hindi kayo yung mantika natin, na ordinary lang, sa Pilipinas, pag niluto mo, yun. O baka naman siguro, ano, baka nga na-dry siya sa ano, sa may, na-dry siya sa rep. Kaya ganun. Alam ko kasi mga guys eh, dapat pag tinuto mo yung tinola eh, ano eh, kainin na natin, hindi na natin kailangan kumain, hindi na dapat ilagay sa rep eh, kainin na agad. Yun talaga ang proseso doon eh. Kaso, kasi nga, alam mo naman dito, hirap din, igising nga, lagi ka magluto araw-araw. Ang hirap din ng ganun, mga ganun. Hirap din ng ganun. Kaya kami mga Pilipino, ano na, nung nasa Papua ako nun, ganun. Sa Papua pala, ano kami, libre kayo doon pala, libre pagkain kami. Pero nagluluto pa rin kami kasi minsan nahanap kami ng pagkain Pinoy. Kain na ako guys. Nagpasa ko na yung plato. Kain na ako. Wait lang mga guys ha. Wait lang. Nasa ko na yung pagkero ko. Guys, salin ko muna itong ano, yung kanin ko. Salin ko muna. Pagkatapos, magpainit na ako ng tubig uli para sa ano ko, sa ginger tea ko. Guys, yan. Ulitin ko, baka din nyo narinig kanina. Siguro yung ngayon sa tinolang manok, sa tinolang manok siguro,
Bali, kaya natuyo yun. Kasi dapat yun talaga ang tinola, di ba? Pag nagluluto tayo, lalo na sa Pilipinas, kinakain na agad natin. Ganun tayo eh. Hindi natin lalagay sa rep. Siguro, yun nga nilagay ko sa rep. Tapos, pag lagay ko sa rep, yun natuyo siya, parang nawala yung mantika niya. Kaya ganun guys. Dapat talaga kakainin na. Kaya next time dadamihan ko na sabaw, tapos konti lang mantika lalagay ko. Tama lang, kasi nagmamantika naman ng manok, diba? Medyo nagkamali ako na dito. Kasi nga, di naman tayo cook mga guys eh. Di tayo cook. Kaya ganun. Kaya, kapasensyahan nyo na. At, di tayo cook. Pero, ito yung nagka-vlog tayo kasi nga yung araw-araw ng buhay natin, kung ano bang ginagawa natin sa ibang bansa dito sa UK. Araw-araw ganito. Di ba? Kung ilang years ka dito mag-i-stay. Kasi yung contract ko dito is 3 years. Tapos kung magdire-diretso magre-residency. Binago nila pero di ko alam kung naaprubahan kasi 10 years residency, di mahaba yun. Mag-stay ka ng 10 years, di ka na. Sa bagay, kung uuwi ka mo na Pilipinas, kahit na magtagal ka, di ba? Importante sana, makapag-ipon tayo para meron tayong mabili. Makabili tayo ng ano, kung ano man pwede natin bilhin sa bansang Pilipinas. Sana makapag-ipon. Marami rin kasi tayong tawag dito. Pamilya natin. Kahit may mga apo ako, siyempre, ganoon tayo mga Pilipino, di ba? Nagtutulungan, lalo sa pag sariling pamilya mo. Ganon kami guys eh. Hindi ko lang sa ibang mga family kasi, meron kasi wala nang pakilamanan. Meron kasi ganon talaga. Totoo naman eh. May kanya-kanyang pamilya na wala na pakilamanan yun. Ganon kasi. Pero, sa parte namin, sa family ko, sa binan ko, kasi guys, pasensya na broken family kasi ako, kaya doon ako sa mga biyanan ko, sa asawa ko. Ganun sila pinalaki silang ganun, mabubuting mga anak. Tinutulungan pag sino may problema. Dapat ganun naman talaga, the best yun. Kaya nga, ibig sabihin yung pagkatrabaho natin dito, sana, at paano makaipon tayo, may pera. Pero, huwag tayo masyado magastos. Pero, syempre, nagkapadala tayo eh. Okay, bigyan natin yung family natin. Pero, meron tayo kahit paano kahit sa sarili natin, di ba? Kasi tayo nagpapakilap dito. Yan. Kailangan ipaliliwanag mo sa kanila. Kasi, minsan kasi, pag nagpadala ka na, nakalimutan ka na ng family mo eh. Nag-enjoy na sila. Sa kasi nagpadala na ka. Mag-shopping na, kakain na sa mga mall. Di ba? Ganun pa nagpadala tayo. Siyempre, hindi nila naranasan yun eh. Hindi nila naranasan yung ganun sa Pilipinas, di ba? Kaya siguro ginagawa nila yun. Dahil nga tayo, yung mga Pilipino, mahirap lang naman tayo. Kaya minsan, nasusobran sila sa nag-i-enjoy sila minsan eh. Kaya ganun. Kaya sinasabihan ko sila na huwag silang masyadong magastos. Kasi ang hirap ng buhay dito sa ibang bansa. Ayan. Diba marami nga. Minsan na nag-aaway pa sa pagpapadala ng pera. Minsan mag-asawa nag-aaway, di nagkakaintindihan. Diba? Pero hanggat maaari, huwag ganon. Mag-usap kayo mag-asawa, dapat ganon. Family nyo, nagkakaintindihan kayo, dapat ganon. Kaya siya ng mga guys ha. Kung baka magsawa kayo sa pag-vlog ko kasi araw-araw ganito. Pag may time ako, tingnan ko kung
kagaya ng sinabi ko sa inyo sa makakuha ko ng pagkakataon mga pag-vlog sa trabaho. Pag may good times, no? Hindi naman, umaksa, hindi tayo makaka-apekto sa employer. Hindi natin ma-apektuhan yung trabaho natin. Itatry kong mag-vlog para makita nyo kung ano ginagawa ko. Noong nakaraan kasi, nagawa ko na, di ba? Hindi ko pa na-upload yun. Nagpakalas ako ng maitres. Kasi kung sa carpentry naman, pag gagawa kami ng pintuan, hindi mo talaga mabablog yun kasi bawat care rooms may CCTV camera. Ayan. Hindi ka basta-basta makakapag-vlog. Bawal yun. Ayan ito guys. Mag-almusal na ako. Yan. Yan. Almusal ko. Di ba? Okay na rin yan. Kung ako lang naman kakain eh. Oh. Yan. Oh. Di ba? Manok, saging. Sa umaga, ganyan na ko. Kanin lagi ako kinakain ko mga guys. Punta ako dito sa dito. Sa lamesa namin. Yan. Yan. Oh. Kunin ko. Yan. Mag-almusal ako. Yan. Ito na. Yan. Kunin ko yung ginger tea ko. Yan. Pero alam natin ang Pilipino, ang mga Pilipino, Nescafe sa umaga. Pero ako, guys, tea. Basta kahit anong uri ng tea sa akin, green tea, normal tea, ginger tea. Ganun ako, guys. Ayan. Paano yun, guys? Ibabalag ko pa ba yung pagkain ko? Kakain na ako. Masyadong mahaba na ata yung vlog ko eh. Oh, almost 36 minutes na. Dito tayo sa medyo liwanag kasi nakabukas yung ilaw eh, medyo natatalo. Patayin ko na rin yung ilaw sa taas. Pinatay ko na guys. Good morning. Good morning UK. Good morning sa inyo lahat. Kagaya na sinabi ko, masyadong maliwanag Yan. Kagaya na sinabi ko, ito yung buhay ko araw-araw sa United Kingdom. Kaya nga sabi ko sa inyo, simula ngayon, kasi hindi ko nababanggit yung petsa o anong buwan. Kaya babanggitin natin kada vlog para alam natin yung sa pagtakbo ng araw-araw ng buhay natin. Ito na pala. October na pala ngayon, November, gano'n. Ngayon, kaya ngayon, September 9. Ano na ngayon? Lampas na ng siguro 6 o'clock na. Kasi naka-vlog ako, di ko natignan sa camera. Alam ko, 6 pasado na. Kakain na ako. Kasi ang pasok ko is 8. Maaga pa naman. 8 ang pasok ko. Kaya gumising na ako ng 5:30. May allowance ako ng 2.5. Ganun ako, guys. Mag-prepare sa sarili ko. Kaya kakain na ako, guys. Good morning. Salamat sa panonood nyo sa kusina. Sana huwag kayo magsasawa. At next, kung pagkatapos ko kumain, kung mag-vlog uli ako, mag-vlog ako mamaya, papasok na naman uli. Dating gawi. Okay, good morning. Good afternoon dyan sa Pilipinas. Kung 6 dito, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 o'clock ng tanghali dyan sa Pilipinas. Good afternoon, o magandang tanghali sa Pilipinas. Good morning to UK. See you. Kain muna ako, mag-almusal muna ako. Thank you, bye-bye. Hello. Good morning ulit guys. Ito na naman ako. 'Di ba kanina nagluto na ako tapos nag-almusal. Ulitin ko, today is September 9, 7:30 in the morning. Kaya ngayon guys, bababa na ako at doon ako sa baba sa may living room maghihintay para sa susundo sa akin. As usual, ganito na naman guys. Bubuksan ko yung pintuan. Yan. Yan. Baba na tayo. Yan. Kunin ko yung bag ko. Yan. Tapos, sarado ko na yung pintuan. Yan. Baba na tayo guys. Yan. Dito sa hagdanan. Yan. Ito na guys. Andito na ako sa may baba. Buti nakakapag-vlog ako ngayon kasi
Yung kasama ko nga wala. Pero kung nandito, depende kung sinong mauna sa aming umalis. Depende kung minsan magkakasama kami sa trabaho kasi iba-iba yung ginagawa namin. Minsan magkakasama kami, minsan nalilipat sa ibang lugar. Kaya ganun guys ang nangyayari. Tapos may magsusundo sa amin. Pero ako kasi, meron ako sasakyan, hindi pa binibigay sa akin ng kumpanya. Meron akong van. Hindi ko pa alam kung bakit. Kasi dito sa United Kingdom, alam naman natin, kahit na mga OFW nagtatrabaho rito, may mga service talaga rito kasi ganito dito sa bansang ito eh. Pagpapasok ka sa trabaho, meron ka dapat service, kotse or van. Lalo na sa amin, gaya ng mga maintenance, kailangan meron kaming van pero wala pang binibigay. Kaya siguro, ganun muna ginagawa nila, sumasabay muna ako sa mga merong sasakyan. Pero okay lang yun, basta importante may trabaho. Kaya, tignan natin sa likod. Buksan ko para may hangin. Ayan. Hindi na nadinisan yung salamin Kasi mahamog guys, malamig talaga rito. Ayan. Ito uli likod, as usual, the same. Ayan. Yan, likod. Tapos, buksan lang muna natin habang hinihintay yung kasama ko. Tapos, nakalimutan ko guys yung akit tayo. Nakalimutan ko yung wallet ko. Kasi, dinadala ko lagi yung wallet ko. Kasi, minsan, pag gusto kong bumili, dumadaan kami sa store. Yan, bumibili ako. Pero pwede ko naman gamitin ng phone ko kasi yung phone ko, bali naka Google Pay. Kasi dito sa UK, high-tech rito di ba? Meron din ata sa Pilipinas, di ko alam. Google, tap mo lang yung phone mo, makakabili ka na, makakabayad ka na. Yun. Pwede naman. Kaso, talagang dinadala ko palagi yung yung wallet ko. Mas pinakamahalaga sa akin yun Andito kasi yung yung ATM ko. Ayan. Ito na uli. Silipin natin yung nilabas. Ayan. Buksan natin yung pintuan. Ayan guys. Ayan. Mahamog. Malamig na naman. Kahit mainit yan. May araw. Pero malamig talaga guys. Hindi ako nagbibiro. Ayan. Hintay ko yung kasama ko. Ayan. Darating siya dito. Ating gawi. As usual. Diba? Pag lumalabas ako dito. Nakikita nyo. Ito yun. Ayan. Balik sa loob. Ayan. Itong sapatos ito. Sa kasama ko to Hindi niya dinala. Ayan. Tapos. Ganun din dito. Nakikita nyo pagkain pala dyan. Pag nag-vlog ako dito, yung kanya yan. Melik siya sa mga chichir yan. Hindi ako melik sa ganyan Tapos, balik natin yung kape. Yan. Kasi, dito nakalagay na. Pinatungan ko lang ng cellphone ko. Yan guys. Dito ulit tayo sa upuan. Dito kasi talaga ako nagtatambay habang naghihintay sa kanila. Yan. Sana muli huwag lang kayo magsasawa sa araw-araw ng buhay ko dito sa United Kingdom. Pag nagtatrabaho para rin naman Pilipinas di ba? Pagpapasok ka sa trabaho sa Pilipinas, gigising ka ng maaga, mag-almusal, sasakay ng MRT o yung iba magbomotor. Yung iba magbabas, magji-jeep. Ang pinag-aiba lang dito sa UK, wala kasing jeep dito. Meron silang bus dito kaso may mga station. Tapos maganda dito yung train, hindi pa ako nakasakay ng train. Gusto ko nga minsan mag-adventure kasi kagaya na sinabi ko sa inyo, hindi nga ako masyadong ngayon ko lang, first time ko lang mag-vlog. Kaya ito guys. Ayan. Di ba? Liwanag dito. Dito ako sa labas. Parang madilim ata yung camera ko. Ayan. Sa kabila. Ayan. Ganito pa kasi yung niya, yung klima niya Ayan. Pasok ulit ako. Ayan. Pwede rin naman ako umupo dito guys Ayan Pwede ako umupo dyan kung gusto ko. Sito na lang ako. Simple lang.
Kaya nga guys, sana ah, maging maayos ang trabaho natin dito. Walang maging problema. Kasi ingat tayo dito sa UK sa mga ginagawa natin. Kaya nga yung pagbablog ko, minsan tinitignan ko muna eh. Tignan ko muna kung kung tawag dito. Kung na-ayon ba yung vlog ko, kung pwede ako mag-vlog sa lugar na yun. O, dito sa bahay kasi, tirahan namin to kaya pwede ako mag-vlog dito. Pero pag dito sa labas, inobserbahan ko siya guys kasi baka may masagasaan tayong tao. Pag nakita nyo nga sa London, di ba marami nagpa-vlog doon. Pero dito sa lugar na to sa West Midlands, sa Birmingham, sa Walsall, sa Cosley, kailangan ingat lang. Pero pwede naman. Kasi di ba pag nagmamalengke nga ako, di ba? Nakapag-vlog nga ako. Kaya ganun. Kaya habang hinihintay ko yung kasama ko, eto, nagkukwentuhan muna tayo. Minsan guys, tatalakayin natin yung yung anong nangyayari dito sa UK ngayon. Kasi marami nangyayari dito eh. Minsan, pag-usapan natin yung sa illegal migrants dito. Tapos, yung asylum. Meron sila kasing asylum dito eh. Pag-usapan natin yung population ng mga Pilipino rito. Pag-usapan natin yun. Population ng mga iba't ibang lahi. Kung gaano makarami ang mga tao rito. Kung gaano kalaki ang populasyon nila. Sana may time tayong pag-usapan yun para malaman natin kung ano bang takbo ng buhay dito sa United Kingdom. Basta dito lagi tahimik, uwi lang ng bahay, pag uwi ng bahay syempre kakain, matutulog, tapos ngayon papasok na naman ngayong umaga. Ganun lang ang buhay, tahimik. Kahit nga sa trabaho hindi masyadong crowded ng mga tao. Kasi hindi nga ako talaga pwedeng makapag-video ron kasi may mga camera doon. May nakukuha ko minsan na video kapag walang camera, pwede naman yun eh. Wag lang may camera kasi report ka nila nun, ayaw nila ng ganun. Baka sabihin inilalabas natin yung mga nangyayari sa loob ng kumpanya, di ba? Lalo na sa care homes. Pag-uusapan din natin yung sa care homes. Kung ano bang nangyayari sa care homes, kung ano ang ginagawa namin kami mga maintenance. Pag-usapan natin yung minsan guys para nang sa ganun naman ay maunawaan natin kung bakit sila may care homes dito. Yan. Kasi kung mapapansin nyo guys dito sa UK, mas binibigyan nila ng halaga yung mga matatanda, yung mga kabataan dito. Mas binibigyan nila ng halaga yun. Kaya nga, pag may kang mga babae dito, halimbawa may nasaktan ka o nasagi mo lang na hindi sinasadya, para sa kanila, careless ka. Careless ka lang, maging maingat ka rin sa pagkilos. Sa mga kabataan nga, yun nga. Nung nakaraan nga nag-vlog ako, di ba? Nagpunta ako ng supermarket sabi nga sa akin, no video. Pero tinaas kong kamay ko, humingi ako ng dispensa. Huwag mo lang papatulan kasi pag pinatulan, babalikan ka tapos pipicturean ka nila. Report ka nila sa pulis. Lakad ako, yun. Pinatay ko muna yung cellphone ko nun, tapos, yun nga. Pag alis ko siguro ng mga ilang, siguro 2 minutes, nag-video ulit ako. Wala naman nangyari. Basta, wag mo lang silang papatulan. Kasi yung mga kabataan dito, mas binibigyan ng pabor ng gobyerno. Kumbaga sa atin, di ba, yung child abuse, yan, ayaw nila ng ganun. Matatanda, mga babae, mga kabataan, ayaw nilang naaabuso rito. Pero ganun pa man, basta wala kang ginagawang masama, magiging ayos ng lahat. Kaya guys, sana sa araw-araw ng pag-vlog ko, kahit ganito lang, sana masuportahan nyo ako. Ang hirap mag-isa. Tapos, kaya nga ito, nagbibideo ko nagkasalita ako sa inyo. Kasi, ito lang yung buhay ko. Dito lang kumukuha kumbaga ng lakas para pag may upload ko siya sa YouTube, at least makita ko mali yung video ko kung anong ginagawa ko dito sa UK sa araw-araw. Kaya nga binabanggit ko na yung petsa. Yung mga nakaraang video ko, walang
hindi ko siya nabanggit kung anong petsa, kung anong oras. Kaya mas maganda guys, mabanggit natin para kapag kada gagawa tayo ng video, ginawa ko to September ganito, ginawa ko to October ganito, di ba? Para maganda malaman natin kung kailan natin ginawa, at pag dumating yung panahon, kung tumagal pa tayo dito, tapos umuwi na tayo, at least meron man tayo remembrance. Yung mga video na gawa ko, mapapanood ko siya ng ginawa kong araw-araw ng buhay ko, araw-araw ng pamumuhay ko dito sa UK. Guys, tingnan natin kung kung nandyan na siya. Pwede naman natin silipin dito sa kusina, di ba? May bintana kasi dito. Usually kasi 8 eh. 8 dumating yung isa nga 8 pasado ko, mga 8, 8:05 ganun, 8:10. Okay lang yun. Balik uli ako dito. Yan. Upo muna ulit tayo. Yan. Marami mga Pilipino nagbablog. Meron nga rin ako nakita nung bago ko umalis noon. Sabi ko, pag ako makaalis papuntang UK nga, gagayahin ko to kasi parang pumapasok siya sa trabaho, naglalakad nga lang siya eh. Hindi ko matandaan yung pangalan na yun. Pag sisilipin ko nga uli yun. Ayun, pumapasok siya. Tapos tawag dito, naglalakad siya, nagbablog siya sa daanan, papuntang trabaho, tapos sumasakay ng bus, binibidyoan niya sarili niya. Ako naman dito lang, ito lang mabibidyo ko pag sa bahay lang. Dadalawa lang kami rito. Para sa amin, malaking bahay na to. Kasi up and down to eh. Yan, up and down, no? Ayan, up and down, di ba nakita nyo? Up and down, may labas pa, may excess pang lupa yan. Yan. Yan, may excess na lupa. May excess na lupa yan, ayan. Yung mga brotherhood ko rito sa church, may bahay na sila rito. Yung matatagal na, yung mga 23 years na dinala na rin nila yung mga anak nila. Dito nga nagtrabaho na yung mga anak nila eh. Yan. Silipin natin ulit. Diba? Hindi nyo ba napupuna guys, tahimik. Tahimik. Marami nakaparadang kotse pero tahimik. Hindi guys sa Pilipinas, di ba? Pag lumabas ka ng kalsada, nagtitipon-tipon na yung mga tao ron. Sa Eskinita, sa kalsada, sa EDSA, kahit saan parte ng lugar, ganun, di ba? Yan. Bali, wala pa rin yung kasama ko. Balik tayo sa loob. Pagsado ng pintuan guys, di ba sa atin pag sinarado ganito, dito iangat mo pa eh. Teka lang ha. Iangat mo siyang ganoon. Tulak mo. Kasi, wait lang. Ayan. Nakaangat guys yung wait lang. Iangat ko muna guys. Yan. Teka lang guys ha. Yan. Tapos, iangat mong gano'n. Gano'n ang dito eh. Saraduhan ng pinto eh. Kaya pag di mo una, kahit karpintero ko, di ko alam minsan eh. Yan. Yung kasama ko, ito yung sandok niya, naiwan niya bagong bili. Naiwan niya. Kasi nung namalengke kami, bumagsak na naman to. Teka, tayo natin guys. Ayos natin para sa rep to eh. Pwede ko siya lagay pero di ko siya nilagay. Ayos ko lang guys para siguro guys siguro hanggang dito na lang uli yung pagbablog ko kasi baka magsawa kayo eh kasi laging ganito. Laging ganito. Baka siyempre pag araw-araw ganito ang vlog mo, napapanood ng mga tao sa YouTube, parang pangkaraniwan na lang, di ba? Kaya sana nga pag makagawa pa ako ng mga ibang video na
Okay, pero may ginawa akong video sa Pilipinas na kung saan dalawa ako. Pero ano, ang pagkagagawa ng pagka-video mode niya is parang TikTok mode. Pero hindi ko naman siya na-upload sa YouTube. Sa TikTok. I-try ko siyang i-upload sa YouTube. 4 na video 'yon bago ako umalis na doon sa video na 'yon, sinasabi ko na nakapasa ako sa IELTS tapos paalis na ako. Pag ano guys, i-try ko ring i-upload 'yon para mapanood nyo. Paano yun guys, hanggang dito na lang. Kasi darating na 'yon, yung kasama ko malapit-lapit na. At kung dumating, try kong i-video, papalabas ako. Hey guys, good morning. Maraming salamat sa iyo. Sana huwag kayong magsasawa. Araw-araw ganito. Sana mapanood nyo palagi yung ginagawa kong vlog dito sa UK. Sige, good morning. Salamat na marami. Bye.